Chen Fan. Ito ang 50,000, isang taong sahod mo. Kunin mo na ang pera at umalis ka. Kuya, ano bang ibig sabihin nito? Napagkasunduan natin noon, ikaw ang maglalabas ng pera, ako ang magtatrabaho. Hahatiin natin ang tubo ng pantay. Ngayon, 5 milyon na ang taunang tubo. 50,000 lang ang ibinibigay mo sa akin. Chen Fan, nababaliw ka na ba? Ako ang naglabas ng pera para bumili ng bangka. Ako rin ang nagbayad sa mga kagamitan. Ikaw na hamak na manggagawa. Lakas loob mong hingiin ang kalahati. Pero ikaw mismo ang nangakong ganoon ang Hachian. Umaasa pa kami sa bahaging iyon ng tubo para mabayaran ang bayarin sa ospital. Nangako ako sa iyo. May ebidensya ka ba? At saka, tumingin ka muna sa sarili mo bago ka magmataas. Ano ba ang tingin mo sa sarili mo? Kung hindi dahil sa kabaitan namin ng tatay ko. Pinagkakitaan mo pa ang pagkain mo. Wala kang ang karapatang makalapit sa pantalan. Tama na, Chen Fan. Dapat marunong kang tumanaw ng utang na loob. Kung hindi ka namin pinakain buong taon. Pinainom at binigyan ng pagkakataong pumalaot. Sa tingin mo, kikita ka ng 50,000. Hindi ko kinikilala ang perang ito. Ibigay mo sa akin ang bahagi ko. Kung hindi, hindi pa rito matatapos ang usapan. At paano mo ako pipigilan? Chen Fan, wag mo akong hamunin. Malaking awa na ang 50,000 para sa iyo. Kunin mo ang pera at umalis ka rito. Wag na huwag kitang makikitang muli sa pantalan. Sa bawat pagkikita natin, bugbog ang aabutin mo. Hahaha, Zhang Yaozong. Tandaan mo, hindi ko malilimutan ang ginawa mo. Tay, nakauwi na ako. Umuwi na si Fanzi. Halika na, magpainit ka muna sa apoy. Ngayon ang araw ng hachian ng tubo sa pagtatapos ng taon, hindi ba? Kumusta, nakuha mo na ba ang pera? Tay, nakuha ko na ang pera. Bukas na ang operasyon sa bato ni nanay. Sabi ng ospital, kapag hindi natin nabayaran ang kulang na 50,000, ibigay nila ang bato sa iba. Tay, naiuwi ko na ang pera. Fanzi, 50,000 lang ito. Nasaan ang natitira? Hindi ba idineposito iyon ng kuya mo sa card mo? Ang napagkasunduan ay pantay na hatian ng tubo. Kahit paano, dapat mahigit 2 milyon iyon. Wala na raw, tito. 50,000 lang ang ibinigay niya bilang bayad sa paglabag sa kasunduan. Sinabi niyang isa lang akong manggagawang marunong magpagod. Sabi niya, pinakamataas na raw na sahod ang 50,000. Hindi man lang ako pinapasok ang tito mo. Sinaktan pa nila ako. Mga hayop, mga walang hiya. Chen Dakiang, hayop kang ganid, nilalamon mo ang tao at ni Buto ay ayaw mong ibalik. Ibinuwis ni Fanzi ang buhay niya para sa inyo. Pati ang perang pampagamot ng nanay niya, pag-interesan ninyo. May puso pa ba kayo, tao pa ba kayo? Diyos ko, tay. Tumawag kayo ng ambulansya, iligtas ninyo si nanay. Na-stroke siya at inatake sa puso. Hindi na siya magtatagal. Maghanda na kayo para sa huling habilin niya. Tay. Tay. Kasalanan ko ito. Patawad, tay. Wala akong nagawa at napahamak kita. Kasalanan ko ito. Patawad, tay. Wala akong nagawa at napahamak kita. Fanzi, ano ang nangyari sa labas? Na-stroke ang tatay mo. Pumanaw siya matapos mabigong maisalba. Hindi maaari. Paano nangyari iyon? Nanay. Nanay, gumising ka. Nay. Nanay, tatay, patawarin ninyo ang walang kwentang anak ninyo. Hindi ko kayo nailigtas. Chen Dakiang, Yaozong. Dahil sa pera, itinakwil ninyo ako na parang hindi ka pamilya. Chen Fan, kung hindi ko kayo malalampasan. Hindi ako karapat dapat matawag na tao. Simula ngayon, ipapakita kong may ibubuga ako. Pipilitin kong ang mga humahamak sa akin. Ay yumuko sa akin ng may takot at respeto. Tala ng ruta sa dagat. Tala. Ito pala ang matagal nang nawawalang. Tala ng kayamanan sa paglalayag. Hindi pala ako pinabayaan ng langit. Mabilis niyang binuklat ang aklat na ito. Tala ng pangingisda sa malalim na dagat. Ang malalim na dagat ay parang bangin. Nakatago ang ginto sa ilalim ng bahura. Ang makakuha ng balumbong ito. Kung may tapang na suungin ang malalaking alon, maaari niyang makuha ang kayamanan ng buong karagatan. Ngunit kung wala siyang paggalang at takot, ilibing siya sa tiyan ng mga isda. Punong-puno ng mga bahura ang paligid ng mata ng Haring Dragon. Hanay ng 9 na kamatayan at isang buhay. Kung malalagpasan ko ang hanay na ito, kalma at tahimik ang dagat sa loob. Naroon ang kumpol ng mga higanting talyasin na napakamahal. Chen Yaozong, gusto mo ba akong itulak sa kamatayan? Kung ganoon, ako na ang lalaban para sa sarili ko. Maghahanap ako ng paraan para mabuhay.
Chen Fan, umalis ka rito. Sabi ni Kuya Yaozong. Bawal ka nang lumapit sa pantalan na ito. Sino mang tumulong sa iyo? Ay sarili niyang kabuhayan ang winawasak. Hindi isinasara ng langit ang lahat ng daan sa tao. Kung makakahiram ako ng bangka kay King Sui, maaagaw ko ang pagkakataong ito. Ito na ang tanging pagkakataon kong makabangon. Kung makakahiram ako ng bangka kay King Sui, maaagaw ko ang pagkakataong ito. Ito na ang tanging pagkakataon kong makabangon. King Sui, buksan mo ang pinto. May kailangan akong sabihin sa iyo. Sino iyan? Gabi na. Fanzi, ano nang nangyari sa iyo? Nasaan ang mga magulang mo? Pasok ka agad. Fanzi, ano nang nangyari sa iyo sa ganitong oras? Nasaan ang mga magulang mo? King Sui, wala na ang mga magulang ko. Dahil binawasan ni Chen Yaozong ang parte ko sa kita. Namatay sila sa sobrang sama ng loob. Chen Yaozong, hayop kang pera lang ang kinikilala. Gumawa ka talaga ng kasuklam-suklam na bagay. Fanzi, ito na ang lahat ng naipon ko, 5,000 piso. Kunin mo muna at ipangayo sa maayos na libing ng mga magulang mo. Marami nang ginawang masama si Chen Yaozong at ang mga tauhan niya. Darating din ang araw ng paniningil sa kanila. King Sui, hindi ko kayang tanggapin ang perang ito. Naasikaso ko na ang lahat ng kailangan sa libing. Pumunta ako rito ngayon. Para humingi sa iyo ng isang pabor. Sabihin mo lang, kung kaya ko, gagawin ko ng walang pag-aalinlangan. Gusto kong hiramin ang vapor polang na iniwan ni Tio Zhu. Ang vapor polang ay kasama ng tatay ko nang tumama sila sa bahura 2 taon na ang nakalipas. Naging tambak na ito ng kalawang. Kahit sira na, gagamitin ko pa rin. Ito na ang tanging pagkakataon ko. Kahit sira na, gagamitin ko pa rin. Ito na ang tanging pagkakataon ko. Fanzi, huwag kang magpakamatay sa katangahan. Napakalakas ng hangin at alon sa dagat ngayon. Nagbanta na naman si Dakiang. Bawal kayong tulungan ng iba. Ano ang gagamitin mo sa paglalayad? Wala ka na bang pakialam sa buhay mo? Hindi ako baliw. Ito ang 50,000 pinuhunan ko kapalit ng buhay ko. Kabisa ko ang dagat, naamoy ko ang panganib sa tubig. Kailangan ko lang ayusin ang bangka at makakapalaot na tayo. Babalikan ko ang lahat ng inagaw sa akin. Pati ang punong puhunan. King Sui, ibigay mo lang sa akin ang bangka. Ituring mo ang 50,000 ito bilang puhunan ko. Kapag kumita tayo, hati tayo sa kalahati. Kapag nalugi tayo, pagsisilbihan kita habang buhay. Kunin mo ang pera. Kunin mo ang pera. Gamitin mo ang bangka. Isa lang ang hiling ko. Sasama ako sa iyong paglalayad. King Sui, mapanganib ang rutang ito. Ilang taon na akong nagtiis sa pangmamaliit ng mga tao sa Pampang. Ngayong gusto mong bumangon muli. Sasamahan kitang sumugal ng todo. Aaminin kong wala akong alam sa pangingisda. Pero marunong akong magmaneho ng bangka. Kaya kitang ipagluto at tulungan sa lahat ng gawain. CJ, King Sui, simula ngayon. Magkakampi na tayo sa iisang bangka. Tingnan ninyo ang dalawang walang kamatayang iyon. Sa mumurahing materyales na iyan. Iniisip pa nilang ayusin ang sirang bangkang iyon at pumalaot. Gising, panaginip lang iyan. Si Yaozong nga, pero nagbanta na siya. Sino mang tumanggap ng isda ni Chen Fan ay naghahanap ng gulo sa kanya. Sa tingin ko, ang dalawang ito ay balak lang mamatay sa dagat. Bilang magkasintahang laging magkasama. King Sui, itaas ang layag at ihanda ang angkla. Pakaliwa ng todo, iwasan ang bahura, 60 metro sa unahan. May bahurang sulfur sa ilalim ng tubig. Pakanan ng 30 degree. Magulo ang agos, patatagin mo ang bangka. Sunggaban natin ang alon sa unahan at dumiretso. May bahura sa unahan. Baka hindi tayo makapasok. King Sui, huwag kang matakot. Ayon sa tala-arawan ng malalim na dagat. Kapag nalampasan natin ang bahura, maaabot natin ang mata ng Haring Dragon na nasa loob. Pasok. Ito na iyon. Ang mata ng Haring Dragon na nakatala sa tala-arawan. Sa paligid nito ay napakapanganib na hanay ng mga bahura. Kapag nakalusot tayo sa loob, para tayong nakapasok sa likas na imbakan ng kayamanan. Mula ngayon, ito na ang eksklusibong ipinagbabawal na zona ni Chen Fan. Talaga ba? Talaga ba tayong makakahuli ng malaking yaman? King Sui, ihinto ang bangka.
Ibaba natin ang lambat. Fan, napakalalim ng tubig dito. Aabot ba talaga rito ang lambat natin? Magdamag kong inayos ang 3 lambat. At ginawa kong lambat na pang-ilalim. Nilagyan ko rin ng pabigat na tingga. King Xue, panatilihing matatag ang bangka. Ako mismo ang sisisid para itaboy ang mga isda. Ano, sa dagat na walang tanaw ang ilalim. Nababaliw ka na ba, magtiwala ka sa akin? King Xue, ilahin na ang lambat. Bilisan mo, paandarin ang winch. Hilahin. Grabe, ilang kilo kaya ito? Bawat kilo, hindi bababa sa 2 o 3,000. Ang huling-huli na ito, konserbatibong tantiya, aabot sa 5 milyong halaga. King Xue, may pera na tayo. Nakabangon na tayo. Lahat sa loob, makinig kayo. Naglalayag si Chen Fan patungong laot. Sino ang maglalakas loob bumili ng isda niya? Sadyang gusto niya akong pahirapan. Makinig ang lahat sa daungan. Ito ang kumpanya ng lamang dagat ni Dakiang. Isinara nila ang daungan. Puno ng kargamento ang bangka namin. Kapag hindi ito nabenta, bukas, panis na ang lahat ng isda. Sino ang nagsabing babalik ako sa bayan ng Qingxi? Puno ng kargamento ang bangka namin. Kapag hindi ito nabenta, bukas, panis na ang lahat ng isda. Sino ang nagsabing uwi na ako sa bayan ng Qingxi? Sino ang nagsabing uwi na ako? Diretso tayong tatawid sa hangganan. Pumunta tayo sa lungsod ng Bagyo, 100 milya sa laot. Sa lungsod ng Donghai ang kargamentong ito. Ibebenta ko sa presyong yayanig sa buong mundo. Pumunta kami rito para magbenta ng isda. Ha 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 ha. Magbenta ka ng isda sa sulok na iyon. Dito tumatanggap ng malalaking kumpanya mula sa malalayong karagatan. Sa bulok mong bangka. Anong klaseng mamahaling kargamento ang maisasakay mo? Umalis ka na. Lumayas ka rito. Paano kung dito ko talagang gustong magbenta? Ilabas ninyo ang hamak na batang ito. Paano kung dito ko talagang gustong magbenta? Ilabas ninyo ang hamak na batang ito. Sandali. Ginoong Qin. Bakit kayo mismo ang pumunta sa daungan? Ano ang mabangong amoy na iyan? Binata, sa loob ng bangka mo. Ay mailigaw na dilaw na croaker. Talagang marunong kayong kumilala ng kalidad. King Xue, buksan mo ang imbakan para makita ni Ginoong Qin. Ano, paano ito posible? Napakaraming dekalidad na ligaw na dilaw na croaker. Wala nang ganito sa pamilihan ngayon. At buhay pa, napakalalaki. Napakataas ng kalidad. Tunay na dekalidad na isda mula sa malalim na dagat. Ito ang pinakamaganda ang kondisyon na nakita ko. At ito ang pinakamalaking dami ng ligaw na dilaw na croaker. Ginoong Qin, kaya ba ninyong kunin ang buong kargamento ko? Kukunin ko. Kailangan ko itong kunin. Bihira sa loob ng 1 siglo ang ganitong kalidad na dilaw na croaker. Bibigyan ko kayo ng 3,500 kada kalahating kilo. Akin na ang buong kargamento. Bihira sa loob ng 1 siglo ang ganitong kalidad na dilaw na croaker. Bibigyan ko kayo ng 3,500 kada kalahating kilo. Akin na ang buong kargamento. 70 milyon. Napakagandang alok, Ginoong Qin. Ayos, sarado na ang usapan. Tumawag agad ng mga refrigerated truck at mga tangke ng buhay na tubig. Narito agad ang tseke sa halagang 70 milyon. Maaaring ipapalit sa salapi sa alinmang malaking bangko. Binata, gusto kong makipagkasundo sa iyo sa pangmatagalan. Lahat ng lamang dagat na mahuli mo ay bilhin ng gusaling haiyan. Sa presyong doble sa halaga sa pamilihan. Walang limitasyon ang dami. Ano sa palagay mo? Totoo ba? Siyempre, totoong totoo. Kahit luma na ang bangka mo, nakapagdala ka ng napakaraming buhay na dekalidad na isda. Ipinapakitang pambihira ang kakayahan mo. May 70 milyon ka na at may tiyak na pamilihan pa. Chen Yaozong, ipapaluwa ko sa inyo ang lahat, pati puhunan at tubo. Ano ang tinitingin-tingin mo? Ang Vapor Chongsheng ay nagkakahalaga ng 42 milyon. May pambayad ka ba ng ganoon kalaking halaga? Bibilhin ko ang Vapor Chongsheng ng buo, 42 milyon. Boss, aasikasuhin ko agad ang mga papeles para sa iyo. Mula ngayon, ako si Chen Fan ay may sarili ng malaking barko. Gusto kong mapatingin ng 2 beses ang lahat sa akin. Vapor Chongsheng. King Xue, binili ko na ng buo para sa iyo. Isang marangyang tirahan na may elevator. Mula ngayon, ito na ang magiging tahanan mo. Paano naman ikaw, Chen Fan? Hindi ka ba sasama sa akin sa lungsod ng Donghai? May mga utang pa akong kailangang singilin. Paano ako mamumuhay ng payapa? King Xue, manatili ka sa lungsod ng Donghai at hintayin mo ang pagbabalik ko. Babalik ako sa bayan sakay ng bapor paghihiganti. Ipapakita ko kay Yaozong kung paano ko siya tatalunin. 1-5-1-5-3-5-6-6-6. Hoy, tingnan ninyo. Anong klaseng barko iyon?
Ang laki naman. Baka nadambuhalang barko iyon para sa karagatan. Hindi bababa sa 3 o 400 tonelada iyon. Sa maliit nating lugar, paano nakarating dito ang ganitong kalaking sasakyan? Hindi bababa sa 3 o 400 tonelada iyon. Sa maliit nating lugar, paano nakarating dito ang ganitong kalaking sasakyan? Car 3,572. Si Chen Fan. Si Chen Fan nga. Diyos ko, namamalikmata ba ako? Hindi ba itong batang ito ang umalis sakay ng bulok na bangkang kahoy? Para mamatay sa laot. Bakit malaking barkong pandigma ang minamaneho niya pa uwi? Sino ba iyon? Nabulag na ba kayo? Sino ang nangahas umagaw sa pribado kong pwesto sa pantalan? Chen Fan, paano ka posibleng buhay pa? Saan galing ang barkong ito? Yao Zong, matagal-tagal din. Hindi ba dapat kasama ka na ng bulok na barkong iyon? Sa ilalim ng dagat. Saan mo nakuha ang pera? Para mabili ang napakamagarang barkong ito. Hindi mo akalaing kaya ko ito, ano, Yao Zong? Ibinenta ko ang mga isda sa gusaling haian sa lungsod ng Donghai. Binigyan ako ni Ginoong Qin ng 7 milyong halaga agad. Binili ko ang barkong ito ng buo. Kumusta, astig, di ba? Ikaw, walang kwentang bata ka. Nangahas kang agawin ang pwesto ng barko ko. Naghahanap ka ng gulo. Lumpuhin ninyo ang batang ito para sa akin. Wasakin ninyo ang barko niya. Aray, aray, aray. Aray, aray, aray. Huwag aray, aray. Huwag aray, aray. Aray, aray, aray. Huwag kang lumapit. Chen Fan, pinsan mo ako. Ang ama ko ay tiyuhin mo. Nangahas kang saktan ako. Hindi ka palalampasin ng tatay ko. Pinsan, tiyuhin. Nang inangkin ninyo ang bahagi ko. At kinuha ang perang pampaopera ng nanay ko. Itinuring ba ninyo akong pinsan ninyo? Yao Zong, tandaan mong mabuti. Hindi magtatagal. Ipapabagsak ko ang kumpanya ninyo ng pagkaing dagat hanggang malugi at magsara. Yao Zong, simula ngayon. Opisyal nang nagsisimula ang laban natin. Hintayin mo ang unos na parating sa iyo. Tay, turuan mo ng leksyon si Chen Fan. Iyong walang kwentang bata. Hindi lang niya inagaw ang pribado nating pwesto. Sinampal pa niya ako sa harap ng buong bayan. Hindi bababa sa 4 o 5 milyon ang halaga ng barko niya. Kung hahayaan natin siyang patuloy na umunlad. Dito sa bayan ng Qingxi. Wala na tayong puwang upang makabangon. Puro palpak, ni isang tama wala. 7 milyon, gusaling haian. Hindi ko akalaing ang walang kwentang batang iyon ay magkakaroon pala ng ganitong swerte. 7 milyong piso, gusaling haian. Hindi ko akalain ang maliit na damhong iyon ay magiging ganito kaswerte. Mali ang kalkulasyon ko noon. Itay, ano ang dapat nating gawin ngayon? Hindi natin pwedeng palampasin ito. Iparating nyo ang utos ko. Kunin nyo ang natitirang 3 na mga bakal na barko na may kakayahang 100 tonelada. 100 toneladang bakal na barko. Ihanda nyo lahat ang mga iyan. Punuin niyo ng krudo ang Vapor Dakiang. Ipapakita ko sa kanya kung ano ang mangyayari sa sinumang kakalaban sa akin. Ano ba talagang binabalak mo? Masyadong malaking hakbang ito. Magiging madaya tayo. Sundan natin siya kung saan man siya pumunta. Itay, hindi na natin kailangang magsikap sa paghuli ng lamang dagat. Bakit pa natin kailangang sundan ang bata na iyan? Kapag naglatag na ng lambat si Chen Fan, gagamitin natin ang mga malalaking barko para banggain siya. Wasakin niyo ang lambat niya. Agawin niyo ang lahat ng isdang mahuhuli niya. Gagamitin ko ang 4 na barko para ubusin ang pasensya niya sa dagat. Pababagsakin ko ang bulok niyang Vapor Chongsheng. Chen Fan, maghanda ka. Yao Zong, Dakiang. Humanda kayong dalawa. Ang tunay na palabas ay magsisimula na. Kuya Fan, may 4 na barko na sumusunod sa atin. Ang Vapor Dakiang ang nangunguna. Kasama ang pinakamalaki sa kanilang kumpanya. 3 bakal na trawler. Mukhang tayo talaga ang target nila. Mabuti pang ang pumunta sila para madali nating matapos. Ming, ipaalam mo sa lahat. Pumwesto kayo, huwag kayong mag-alala. Ngayon, dadalhin ko kayo sa lugar kung saan tayo yayaman. Boss, parang may mali. Ang direksyong tinatahak ni Chen Fan ay isang ipinagbabawal na zona. Noong unang panahon, ilang barko na ang lumubog dyan. Kahit ang mga labi ng mga biktima ay hindi na nahanap. Hindi na natin dapat siya sundan. Noong unang panahon, ilang barko na ang lumubog dyan. Kahit ang mga labi ng mga biktima ay hindi na nahanap. Hindi na natin dapat siya sundan. Wala kang alam. Hindi naman uto-uto ang bata na iyon. Kung papasok lang siya para mamatay, hindi siya gagamit ng mamahaling barko. Sa buhay na ito, isang prinsipyo lang ang pinanghahawakan ko. Ang yaman ay nasa panganib. Kung hindi dahil sa alam niya, bakit siya papasok? Susundan natin siya. 4 na malalaking bakal na barko ang dala natin.
May ikakatakot pa ba tayo sa isa lang niyang barko? Vapor Chongqing. Kuya Fan, kakaiba ang lugar na ito. Bakit parang nanginginig ang buong katawan ko? Huwag kang mag-alala, nandito ako. Ikabit niyo ng maigi ang inyong mga safety rope. Walang kikilos. Hanggat wala akong utos. Ikot ang timon ng 15 degrees sa kaliwa. Sa aking signal, 3, 2, 1, tira. Itay, umaalog ang barko ni Chen Fan. Siguradong naglatag na sila ng lambat. O baka nakatagpo na sila ng magandang lugar. Bata ka talaga. Darating ang tiyuhin mo para bawiin ang lambat mo. Barko 2, barko 3, barko 4. Lahat kayo, sumugod. Pag-ipitin niyo siya gamit ang 4 na barko. Wasakin niyo ang lambat niya. Agawin niyo ang lahat ng isda. Dakiang, ikaw ang nagpumilit na sundan ako. Malapit nang matapos ang magandang buhay ninyo. Chen Dakiang, Chen Yaozong. Pinagmamasdan kayo ng mga magulang ko mula sa kabilang buhay. Wakas na ang magandang buhay ninyo. Chen Fan, ang kapal talaga ng mukha mo. Tingnan natin kung paano kita tuturuan ng leksyon. Chen Fan, ang kapal talaga ng mukha mo. Tingnan natin kung paano kita tuturuan ng leksyon. Pakanan. Pakanan ng 70 degree. Ikot tayo sa bingit ng kamatayan, lumiko ka. Kumapit kayo, hawakan ng mabuti ang mga gamit na nakakabit. Huwag na huwag kayong bibitaw. Naku! Biglang bumagal at lumiko ang itim na barko sa unahan. Preno, bilisan mo, umabante ka pa atras. Hindi ito umatras, sobra ang lakas ng makina. Hindi talaga kumakagat ang preno. Vapor Dafu. Vapor Dakiang, Vapor Dakiang. Lumubog na ang amo. Mabilis na lumulubog ang vapor numero 2 hanggang sa ilalim. Tulong, saklolo. Nasusunog ang vapor numero 3. Hindi maisara ang balbula ng tubig. Tubig, puro tubig na sa paligid. Paano nangyari ito? Paano nangyari ito? Ang bangka ko, kalahati ng buhay ko ang ibinuhos ko rito. Tay, tulong. Bilisan mong paandarin ang bangka, umalis tayo rito. Chen Fan, halimaw ka. Hindi niya tayo dinala rito para mangisda. Dinala niya tayo rito para mamatay. Tay, tingnan mo. Chen Dakiang, Chen Yaozong. Naririnig mo ba ako? Chen Fan, pinagtaksilan mo ako. Sinadya mong akitin kami papunta rito. Chen Dakiang. Chen Dakiang. Kayo mismo ang nagpasok ng mga barko ninyo rito. May nakiusap ba sa inyong sundan ako? Kayo ang naghangad ng higit sa kaya ninyo. At ang resulta, bumangga kayo sa bahura. Ano ang pakialam ko? Vapor Dakiang. Vapor Dakiang, Vapor Dakiang. Chen Dakiang, makinig kang mabuti. 1 taon akong nagpakamatay sa dagat na ito para sa iyo. Pero inangkin mo ang pinaghirapan kong dugo at pawis. Inangkin mo pati ang perang pinaghirapan ko. Dahil sa iyo, nawasak ang pamilya ko. Ang 3 barkong ito ngayon ay simula pa lang. Pipilitin kitang panoorin ito hanggang sa huli. Ang kumpanya mong Dakiang Seafood ay tuluyang malulugi at malilinis sa bayan ng Qingxi. Pipilitin kitang panoorin ito hanggang sa huli. Ang kumpanya mong Dakiang Seafood ay tuluyang malulugi at malilinis sa bayan ng Qingxi. Chen Fan, ikaw na walang hiya. Hintayin mo, hindi kita palalampasin. Maghintay ka lang. Ming, pakawalan ang mga salbabida. Iakyat ninyo ang lahat ng inosenteng tripulanting nagtatrabaho sa tubig. Pabayaan na sina Chen Dakiang at ang anak niya. Huwag nang pakialaman. Ayos lang sila. Tapos na tayo, Kuya Fan. Wala na. Tapos na ang lahat. Nawasak ang buong pangunahing puwersa natin. Tuluyan na ring naputol ang daloy ng puhunan. Kuya Ju, kailangan ko ng 20 milyong cash. Gagamitin ko ang natitirang bahagi ng kumpanya kong Dakiang Seafood. Bilang mga sangla, pati ang 3 palapag na gusali ng opisina sa pantalan. Gawin mong collateral, matandang Chen. Ang 3 barko mo, na lumubog sa kailaliman ng dagat sa gitna ng Alimpuyo. Sino bang hindi nakakaalam? Isa ka na lang ngayong hungkag na kabibi. Wala ka man lang matinong bangka sa ilalim ng utos mo. Ano ang ipambabayad mo? Nasa akin pa ang Vapor Dakiang. Nasa akin pa ang karapatang mangisda. Araw-araw ngayong kumikita ng malaki si Chen Fan sa laot. Isang malaking yellow croaker lang, ilang milyong halaga na. Nagsiyasat na ako. Kumuha na siya ngayon ng mga tauhan. Pupunta na raw siya sa kapuluan ng Nansha. Sa malayong laot doon. Manghuhuli ng pinakamamahaling pulang korales at pugad ng swiftlet. Bibili lang ako ng 2 bagong gamit na bangka at sasama roon. Kapag nakasungkit ako ng isang lambat na puno ng huli, makakabawi na ako. Sige, ipapahiram ko sa iyo ang pera. Pero kailangang baguhin ang mga tuntunin. Kung hindi ka makapagbayad pagsapit ng katapusan ng susunod na buwan,
Mapupunta sa akin ang lahat ng ari-arian ng kumpanya mo. Pati ang malaking mansyon na tinitirhan mo. Lahat ay mapapasa kamay ni Kuya Juju. Kapag naisara ang kasunduan, mawawala ang pagkakataon mong makabawi. Pipirma ako. Vapor Chongsheng. May bagyo, bilisan mo, ikutin ang timon. Hindi gumagalaw, naipit ang hydraulic steering. Tapos na tayo, lulubog tayo. Hindi. Ito na lang ang puhunan ko. Hindi ito pwedeng lumubog. 2,579. 2,519. Xiaoming, ihagis ang lambat, simulan na. Xiaoming, ilahin ang lambat. Kuya Fan, bilis, tumulong ka. Hindi ko ito mahila mag-isa. Kuya Fan, yumaman na tayo. Ako, si Chen Fan, sa wakas ay nakabawi na laban sa Agos. Bilis, bilis, bilis. Ano ito? Chen Fan. Bakit pati langit ay kumakampi sa iyo? Fancy. Hindi na nga makapagpasahod ang kumpanya ni Dakiang. Ayaw na naming magtrabaho para sa lintang sumisipsip ng dugo na iyon. Tanggapin mo na kami, kuya. Dati kaming inaapi ng kumpanya ni Dakiang, Kuya Fan. Wala rin kaming magawa noon. Buhay namin ay nasa iyo na. Basta buong puso kayong sasama sa akin. Hinding-hindi ko kayo pababayaan. Chen Dakiang, lumabas ka at humarap sa akin. Sumapit na ang araw ng paniningil. Kuya Juju, bakit kayo mismo ang naparito? Maaari po bang dagdagan ninyo pa ng ilang araw ang palugit? Ang 2 segunda manong bangka ko ay inabutan ng bagyo sa dagat. Wala na akong kahit ano. Palugitan mo ako, Kuya Chen. Palugitan mo ako, Kuya Chen. Akala mo ba nagpapatakbo ako ng kawanggawa? Wala ka ng kahit 5,000 sa account mo. Ano ang ipambabayad mo? Malinaw na nakasulat sa kontrata kapag hindi ka nagbayad. Mapupunta sa akin ang bahay na ito at ang miserableng kumpanya mong pangistaan. Lahat ay magiging akin. Kuya Juju, wag naman, bigyan ninyo pa ako ng ilang araw. Hindi pwede, Kuya Juju. Kapag nawala ang bahay, saan kami titira? Ang mansyong ito ay nagkakahalaga ng ilang milyong piso. Nang aagaw kayo sa harap mismo ng mga mata namin. Aagawin, mga kapatid, pumasok kayo at ilabas ang mga gamit. Lahat ng mahahalagang antigong gamit at mga pinta. Pati ang mga gintong pilak na alahas. Huwag kayong mag-iwan kahit isang bangkito. Ang 2 inutil na matanda na ito. Itapon ninyo palabas. Fancy, tulungan mo kami, tulungan mo ang tiyuhin mo. Pareho ang dugong dumadaloy sa ating mga ugat. May pera ka na ngayon. Basta galawin mo lang ang daliri mo. At tulungan si Tito na maayos ang 3.5 milyon na ito. Kahit ano pang gusto mo, ibibigay ni Tito. Chen Fan, kasalanan ko ang lahat ng nangyari noon. Hindi ako tao. Hindi ko dapat kinuha ang pera mo. Parang awa mo na, tulungan mo ako. Sabi ni Kuya Sham, kapag hindi ako nakabayad. Puputulin nila ang mga kamay at paa ko. Ayokong maging baldado. Sa tingin niyo ba karapat dapat kayong tulungan ko? Dakiang, nung ako ang ginigipit mo. At nung ninakaw mo ang perang pinaghirapan ko ng dugo at pawis. Naisip mo bang mangyayari ito sa inyo ngayon? Yao Zong. Masaya ka na ba sa kinalabasan niyo ngayon? Masaya ka na ba sa kinahinatnan niyo ngayon? Ang tatay ko, dahil sa perang pampagamot na iyon, ay pinatay niyo sa galit. Ang nanay ko naman, nang marinig ang balita, ay nasuka ng dugo at pumanaw. Sa loob lang ng isang araw, nawala ang mga magulang ko. Dahil lang sa inyo. Noong mga panahong iyon, naisip niyo bang bigyan man lang ako ng pagkakataong mabuhay? Chen Fan, nagkamali ako. Totoong nagkamali ako. Nalungkot din naman ako sa pagkamatay ng tatay mo. Nalungkot. Kahit anino nyo man lang sa libing nila. Hindi nyo man lang nagawang magpakita. Ngayong kailangan nyo ng tulong pambayad utang. Sa susunod na buhay na lang, Kuya Sham. Utang nyo na yan sa isa't isa. Huwag nyo na akong damayin. Ang gusto ko lang, paalisin nyo na sila sa villa agad. Hahaha, Chen Faan, huwag kang mag-alala. Ako man ay nandidiri sa mga tao. Mukhang pera at walang utang na loob. Hoy, mga bata. Itapon nyo silang lahat sa kalye. Huwag ang mga antigong gamit ko. Ang bahay ko. O hindi ang mga koleksyon ko. Ang bahay ko, hahaha. Bagay lang talaga sa inyo yan. Karma lang yan. Bagay lang sa inyo.
Magpalaboy-laboy kayo sa kalsada at mamalimos. Tay, Nay, nandito na ang anak nyo para dalawin kayo. Bagsak na ang kumpanya ni na Tito at Yaozong. Sa wakas, nagtagumpay na ang anak nyo. Nabigyan ko na kayo ng katarungan. Maotay. Tay, Nay. Ang susunod na tatahakin ko ay mas malayo at mas makabuluhan. Dito sa karagatan. Dadalhin ko ang lahat ng mabubuting tao sa barkong ito. At magsisimula ng bagong yugto. Fan. Pasensya na kayo, kaming mga matatanda ay may pagkukulang sa'yo. Noong panahong iyon, nagsalita ng masama si Dakiang. Na kung sino man ang sumubok pumunta, ay pasasabugin daw ang kabuhayan. Kaming lahat, na umaasa lang sa pantalan para mabuhay, ay totoong humihingi ng paumanhin sa'yo. Tito Jen, hayaan na nating lumipas ang nakaraan. May mga pamilya kayong kailangang buhayin. Hindi ko kayo sinisisi. Isa pa, ang paglilibing sa mga magulang ko ay ako mismo ang naghukay. Para sa akin, maayos na rin iyon. Tahimik, walang istorbo sa kanila. Fan, napakabuti ng loob mo. Kaming mga matatanda talaga ang may pagkukulang sa'yo. Ang lahat ng narating ko ngayon, ang pagpapatakbo nitong 400 toneladang higanting bakal, ay dahil sa grasya ng langit. Ang kumpanya ng seafood ni Dakiang ay bagsak na. Hindi ba bagsak ang daungan ng bayan ng Kingshi? Simula ngayon, ako na ang masusunod sa dagat na ito. Itinatag ko ang aking kumpanya ng paglalayag sa malalim na karagatan. Para sa mga taong isinilang at lumaki. Sa bayan ng Kingshi at mga mangingisdang tapat. Bukas ang pinto ko sa inyo, Chen Fan. Ang kailangan ko ay pagkakaisa. Mga kapatid na handang magbuwis ng buhay para sa isa't isa. Kung sino man ang susubok na manlin lang sa barko. O magtataksil sa atin. Ako, si Chen Fan, ay hindi magdadalawang isip. Si Chen Fan ay mapagbigay. Si Chen Fan ay makatarungan. Mula ngayon, susunod kami kay Chen Fan hanggang kamatayan. Chen Fan. Lahat ng papeles sa lungsod ng Donghae. Ang lisensya sa pangingisda ng ating kumpanya. Pati na ang mga order ng seafood na inayos ni Ginoong Qin. Lahat ay nakuha na natin. Uy, hindi ba si King Su yan? Ay, mali, dapat ata Aileen ang itawag natin sa kanya ngayon. Huwag kayong mag-alala, huwag kayong kabahan. Tayong mga tagabayan ng Kingshi. Hindi tayo mabibigo. Tito, huwag po kayong mag-alala. Hanggat taos puso kayong sumusunod kay Chen Fan. Hindi ko kayo pababayaan. Pumila kayong lahat ng maayos. Isa-isa kayong magpalista rito. Mabuti at nariyan ka, King Sui. Mag-ingat kayo. Sa loob ng susunod na 3 taon. Sa buong paligid ng bayan ng Kingshi, naganap ang isang napakalaking pagbabago. Dahil sa husay at galing ni Chen Fan. Mula sa isang barkong vapor Chongsheng. Naging isang buong armada na ito. Mag-ingat. Ang armada ni Chen Fan. Maririnig ang ugong sa buong dagat. Ang armada ni Chen Fan. Maririnig ang ugong sa buong dagat. Sabay-sabay na tumunog ang mga higanting bakal na barko. Na umalingaw sa buong karagatan. Ang pangalan ni Chen Fan ay kumalat na sa buong mundo. Naging bukang bibig na siya ng malalaking kumpanya. Bilang isang taong may kakayahang mahanap ang kayamanan ng Haring Dragon. Ang maalamat na hari ng dagat. Chen Fan. Chen Fan. Si Ginoong Qin mula sa gusaling haiyan sa lungsod ng Donghae ay nagpadala ng mensahe. Binabati niya ang unang paglalayag ng ating barko, sana ay maging matagumpay. Tagumpay ang ating simula. Ha. Sumagot ka kay Ginoong Qin. Mamayang gabi sa gusaling haiyan. Ako mismo ang magdadala ng 2 huli. Na may bigat na mahigit 30 kilo. Isang napakabihirang asul na tuna mula sa kailaliman. Makipag-inuman tayong muli. Sige po, Kuya Chen Fan. Huwag kayong humarang sa daan, umalis kayo rito. Ngayon ang araw ng pagpapala. Sa paglunsad ng dakilang barko ni Chen Fan. Huwag kayong magpapapansin dito, umalis na kayo. Ang lahat ng kasamaang ginawa ninyo ay babalik din sa inyo. Ano ang tinitingnan mo, Chen Fan? Ano ba ang tinitingnan mo? Lahat ng nangyayari sa mundong ito ay may dahilan. Sa mga darating na araw, mas malayo pa ang ating lalakbayin. Handa ka na ba, King Su? Handa na tayong maglayag? Opo, kung nasaan ka. Nandoon din ako. Patunugin ang busina at maglayag na tayo.